Okay, isang pinagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. And at this point, I will begin a quotation from the Apostle Paul, na kung saan sinabi niya sa 1 Corinthians 15:13-19, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people who most to be pitied. Yan ang challenge ni Apostle Paul. Na kung hindi totoo ang muling pagkabuhay ni Kristo, walang kwentang Christianity. But then, ang malaking tanong dyan, talaga nga bang nangyari ang kanyang muling pagkabuhay? Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Let us see, based on the actual points na dapat nating mapresenta. To begin with, I will go to begin in the case for the resurrection of Jesus. Okay? Na kung saan, by the way, concerning to that, titignan po natin ang mga aktual na katibayan na nagpapatunay dyan. So I will begin on the minimal facts approach muna. Second, role of Christian creed. And lastly, which is the main point, will be the circumstantial evidence for the resurrection. So gusto ko pong ipinpoint yung minimal facts approach, na ang focus nito ay core set ng historical facts tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na tanggap ng wide range ng mga historiador, including skeptical scholars. Ano po ang mga to? Point 1, Jesus was crucified and died. Point 2, Jesus' tomb was found empty. Point 3, his disciples claimed to have experienced appearances of the risen Jesus. And lastly, the sudden and radical transformation of the early disciples. Kasama po si Apostol Pablo at ang kapatid ni Kristo sa laman na si James. Kahit ang mga critical scholars ay agree sa ganito pong mga facts na ito. Na una talaga, si Kristo ay talagang namatay by means of crucifixion. Kahit po ang mga Jewish historians dyan, even Josephus, Tacitus, and the rest of them, they recognize the facts. Even atheist scholars agree with this. Also, point 2, the tomb was found empty. Point 3, his disciples sincerely believed they saw him risen. The best explanation kung titingnan natin ay may kinalaman talaga sa muling niyang pagkabuhay. Siyempre, pangalawa, early Christian creed na matatagpuan sa 1 Corinthians 15:3-7. Ito po ay dated within a few years of Jesus' death and resurrection. These creeds preserve the core message of the resurrection and provide evidence that believe in the risen Lord. At bukod dito, papasok po tayo sa mismong circumstantial evidence. So, paano po natin may present yan? Point 1, nabanggit yung empty tomb. All four Gospels record, Matthew, Mark, Luke, John, record that Jesus' tomb was found empty by women followers after the Sabbath. Kahit ang mga kritiko at mga skeptics in-acknowledge nila na walang laman ng libingan. Pero yun lamang ba ang batayan? Pumapangalawa, ang transformation ng mga disipulo ni Kristo. Bago yung naganap yung sinasabing muling pagkabuhay ni Kristo, itong mga disipulo, they witnessed the terrible suffering and death of their Messiah, yung kinikilala nilang Mesiyas. But on the third day, and then after, let's say 40 to 50 days after doon, those disciples na dating duwag, they declared that Jesus Christ rose from the dead. Even in the face of persecution and death, talagang dineklara nila yan. So, dramatic change yan sa behavior ng mga disipulo. Ano, but it suggests that they genuinely believe they had encountered the risen Lord. Ano yung pangatlo?
the early proclamation of the resurrection. Yung mensahe ng muli niyang pagkabuhay ay pinoklama very early. Likely within a few years after the death of Christ. Yung sulat ni Pablo, na naisulat 20 to 25 years of the crucifixion, affirmed the resurrection and the testimony of many who were still alive at the time. Hinamon nga, kumbaga, parang indirectly, hinamon kumbaga ni Apostle Paul na, nandito pa yung iba pa mga eyewitnesses, you can ask them. Siyempre, hindi po natin makakalimutan yung testimonya ng mga babae. The gospel accounts record that women were the first witnesses to the empty tomb and the resurrection appearances. Sa Jewish context, yung kultura nila noong first century, ang testimonya ng mga babae was generally considered less reliable than that of men. Kung talagang may embellishment ang gospel accounts, di sana lalaki. Men will be the first witnesses. But Matthew, Mark, Luke, John are so honest on themselves that they wrote the fact that women were the first witnesses on the on the resurrection of the Messiah. Also, conversion of skeptics. Si James, the brother of Jesus, na actually, skeptic siya doon sa mga claims si Christ nung ministeryo niya on 3 years. But after that, kung babasahin natin yung book of Acts, even Josephus recorded the fact that James, the brother of Jesus, became Christian, so to speak. Bakit? There is one thing na nangyari doon. James had seen the risen Lord. How about the Apostle Paul? Alam natin ang storya niya. Remember, he is the persecutor of the church. Talagang desidido siya na wasakin ang church. And yet, he had seen the risen Lord. Also, isasama na natin yung the growth of the early church. Paano yung may papaliwanag yan na yung itong persecuted minority na ito, noong panahon ng first century Jews noong panahon yan, lumaganap sa buong mundo. Okay? Also, the early Christian worship of Jesus, na kung tutusin, talagang kitang-kita naman na from the very early stage, Christians began to worship Jesus as Lord and God. Something radical and unprecedented within the strict monotheism of Judaism. Isali na rin natin dyan yung martyrdom ng mga apostles, na kung saan, according to early Christian tradition, many of the apostles died as martyrs for their faith, kasama si Apostle Peter, James, and Paul. You know what? People may die for something they believe to be true, but it is highly unlikely they would willingly suffer and die for something they knew to be false. And the apostles' willingness to endure suffering and death supports the sincerity of their belief that Jesus had risen from the dead. So far, kung titignan po natin ang mga katibayan na yan, especially circumstantial evidence dyan, it only shows that these disciples and also those former skeptics, they had seen their Lord, na akala nila wala na, akala nila patay na, and yet they had seen Him alive again. Ngayon, ang magiging point dito of contention ay ito. Kung nais na i-disprove ang resurrection ni Kristo, mag-focus doon sa topic na yan. Especially in the fact na ipresenta po natin ang ganito pong mga points dyan. And also, kung talagang hindi totoo na si Kristo ay muling nabuhay, point 1, hanggang ngayon, nasaan po ang kanyang katawan? Point 2, paano may papaliwanag ang transformation ng mga disipulo niya? Point 3, kung embellish lamang o hindi totoo, develop lamang daw yung Matthew, Mark, Luke, and John concerning to the records on the resurrection of Jesus, then bakit kaya they are so honest, kumbaga, na pati yung mga embarrassing moments like women were the first witnesses ay nakalagay doon. So far, I will go on to wait for him na mag-present ng kanyang arguments against the resurrection. But by now, kung titingnan po natin talaga ang lahat ng yan, including the minimal facts, creedal statements, and even circumstantial evidence, hindi pa kasali dyan yung tungkol sa New Testament, it only points out the fact that Jesus had risen from the dead. And at this point,
Yan po ang aking latag po para sa gabing ito. Maraming salamat. Jesus is Lord. Start time, please. Okay, game. Unang tanong, Kuya Ruel. Rinig mo ba ako, Kuya Ruel? Unang tanong. Yes, narinig ko. Okay, next question. Ginamit mo sa presentation mo yung minimal facts ni Gary Habermas. Ang tanong ko ngayon sa'yo, Kuya Ruel, no? Tama ba? Tama ba at trustworthy si Habermas? Yes or no? Categorical. Yes, it is because of syempre yung kanyang mga presentations and research na ginawa niya before. That's it. Thank you. Okay, next question. Tanggap mo na tama at trustworthy itong si Habermas, no? Yung bang latag niyang minimal facts, Kuya Ruel, tanggap mo rin bang totoo yon at tama? Yes or no? Categorical. Well, yes, because of the facts na naipresenta na as I've already pointed out, nai-research yun, naipresenta yun. Okay. And then, okay na yun. Thank you. Okay, next question. Ginamit mo sa minimal facts kanina at sa presentation mo yung empty tomb na evidence. Yes. Tama? Yes, it is. Okay. Showdown po, moderator. Stop the time. Stop time, please. Okay, so showdown. Sir Ruel, are you accepting the showdown po? Okay, go for it. Okay. Showdown, Sir Ruel, no? Kung mapakita ko ba, sinabi mismo ni Gary Habermas na hindi kasali ang empty tomb bilang ebidensya sa resurrection ni Kristo, tatanggapin mo, mali ka at mali si Habermas. Tatanggapin mo yung challenge? Yes or no? Categorical. Well, yes, it is. If he really said it. At saka, objection, moderator. Wait lang. I just said it yes. Okay? So go for it. Okay. Sige, pasuyo ako. Pasuyo ako dun sa sa material natin. Stop the time po ito, no? Stop time, showdown to. Ayan, pakilakihan na lang po yung ebidensya natin. Sinabi ni Habermas na ginamit ni Sir Ruel, tama ba? Ito po yung challenge ko, moderator. Ulitin ko po yung challenge ko, no? Ito po, no? Kung mapakita ko ba at mabasa ko mismo, si Gary Habermas, sabi niya, hindi kasali ang empty tomb evidence. Tatanggapin ba ni Sir Ruel, mali siya kanina sa paggamit niya ng empty tomb bilang ebidensya? Sabi niya kasi kanina, si Habermas daw, totoo at mapagkakatiwalaan. Okay, so in-accept naman ni Sir Ruel, ito ba? Ito bang... Paki-ano na lang po, expand. Thank you. Okay, pa-expand. Ayan, paki-ano po yung naka-highlight. Okay, ano ba to? Moderator copy, please. Paki-ano lang yung naka-highlight. Na-adjust ba to? Habermas. So this is Gary R. Habermas and JP Moreland. Okay. Alright. So ako na lang magbabasa, no? Paki-ano na lang po yung naka-highlight. Para makita po, hindi po kasi kita ng mga nakikinig sa atin. Tsaka baka hindi nakikita ni Kuya Ruel. Footnote lang to, sorry. Pasuyo na lang, paki-zoom out na lang. May zoom out na to. So, okay. Okay, nakuha ko yung copy ko, pero we need to show this one out. Kaya bang i-zoom out, Indo? Para mapakita lang po. Para fair tayo kay Kuya Ruel. Okay. Si host yung dapat mag-show para para malaki. Pasuyo na lang kay host para hindi rin magtagal. Sige. Host, pasuyo, please. Ayan. Ayan. I already expanded yes. Okay na po yan. Okay na po. Okay. Ayan. Ito, Sir Ruel, sabi mo kasi kanina, tinatanggap mo yung challenge na kung mapakita ko at mabasa ko, sinabi mismo ni Gary Habermas, hindi
katanggap-tanggap ang empty tomb bilang ebidensya. Sabi mo, tanggap mo yung challenge. Ito yung challenge, Kuya Ruel. Sabi ni Habermas sa Liberty University, sa isang lathala niya, ang sabi niya, "But I have never counted the empty tomb as a minimal fact." Bakit daw po? It is very obvious that it does not enjoy the near unanimity of scholarship. Sa madaling sabi po, 90% ng mga scholar, hindi sila makapagdesisyon at hindi nila matanggap ang empty tomb bilang minimal fact. Ginamit ni Sir Rowell kanina yan, yung minimal fact na empty tomb. Si Habermas pala, hindi pala isinama yan sa minimal fact. Paano ngayon yan, Sir Rowell? Tinatanggap po yung challenge na yan. Aaminin mo na po ba, nagkamali ka at si Habermas? Sorry to tell you, my friend, meron akong rebat dyan by means of quoting another book from the case for the resurrection of Jesus. But I will go on to deliver that later in the rebuttal. But anyway, thank you for that. Okay, next question. Thank you po. Start time, please. Thank you. Okay, start the time. Resume po tayo. Okay, next question, Kuya Ruel, no? Without begging the question, Kuya Ruel, no, yung hindi ka magiging circular, how do you justify the existence nung 500 eyewitnesses na binabanggit ni Apostol Pablo? Paano mo i-justify yung 500 eyewitnesses, yung existence nila, without begging the question? Pakisagot po. Okay, first and foremost, wait lang, narinig ba ako? Hello? Naririnig po. Yes. Okay, thank you. Kasi nag-echo yata ako kanina eh. Hello? Yes, dinig ka. Go ahead. Please Thank answer you the so much. Thank you. So first and foremost, concerning to the 500 eyewitnesses, kumbaga na pinipinpoint ni Apostle Paul, na naka-record doon sa 1 Corinthians chapter 15, actually, I already mentioned, yan yung kasama doon sa mismong early Christian creed, na nag-exist na early years or early months pa nga after Jesus had resurrected. Okay, next question, Kuya Ruel. Balikan natin yung empty tomb. Ayan. Ang tanong ko ngayon sa'yo, ikaw, si Sir Ruel, na Christian apologist, ginagamit mo yung empty tomb bilang ebidensya, no, sa resurrection. Si Habermas naman, si Gary Habermas, na isang New Testament scholar, philosopher din siya, teologo, hindi naman niya isinama ang empty tomb. Ang tanong ko po, direct to the question, please. ay sige, ang tanong ko po, Kuya Ruel, sinong nagkamali sa inyo? Si Habermas na hindi niya isinama ang empty tomb, o ikaw na isinasama mo yung empty tomb na wala namang unanimity ng scholarship? Sinong nagkamali sa inyo, categorical? First and foremost, this question, atong tanong na to, objection moderator, please. Yes, stop time. Yes, Sir Ruel. Okay, ang focus kasi dito ay ang mismong latag ko, okay? Ang dapat ma-focus dito ni Mr. You Will Die ay yung mismong latag ko concerning doon sa mismong presentation ko. Parang ang pinipinpoint niya, ito nga, ganito. But anyway, kailangan, ipansin yung question na yan. Counter objection po, Your Honor. Counter objection. Go ahead. Relevant po yung tanong ko sapagkat yung empty tomb, sabi niya, ebidensya yan. No, ngayon, sinuscrutiny natin yung ebidensya niyang empty tomb at ang kanyang latag, no, yung buong 10 minutes niya, nakabase sa minimal facts, no, binanggit niya po yan, no, at ang minimal facts, gawa po yan ni Gary Habermas. Huwag naman po niyang takasan yung tanong ko. Relevant po ang tanong ko. Another objection again, another objection. If he was Sorry, Sir Ruel, you can only object once and then I have... Okay, sorry for that. Okay, so you have accepted earlier that you use Habermas, and still the question is still on the empty tomb, as you have made a claim on your introduction or on your statement, no? So we will have to sustain the question that the negative is actually asking. Please answer the question. Thank you. Okay, so repeat the question again. Okay, ulitin ko po yung tanong. Sino po yung nagkamali sa inyong dalawa ni Habermas? Siya po ba nung hindi niya isama ang empty tomb bilang ebidensya sa kanyang minimal facts? O ikaw po na gumagamit ng empty tomb bilang ebidensya na hindi ka naman scholar? Sino po nagkamali sa inyo? Categorical. I think to answer the question for the final last time,
I think there's no, wala naman talagang mali dyan, especially when it comes to the fact na yung empty tomb, bukod dun sa point na talagang pinipinpoint na Jesus really rise from the dead, meron pang iba pang evidence na dapat po nating matignan. So, that's all I can say for that. Thank you. Objection, moderator. Objection, moderator. Ang categorical po, sino po yung mali sa kanilang dalawa? Hindi ko po sinabi kung meron bang mali o walang mali. Ang categorical po, sino ang mali? Si Habermas o si Sir Ruel? Ayun po yung categorical. Sir Ruel, any counter-objection? Counter-objection lang po, simple lang. Ang question kasi dyan ay masasabi kong deceiving. Dahil ang pinipinpoint, sino mas katiwala? Yan ba o ako? Hindi po yung focus dyan. Ang focus dyan dito ay simple lang. Tungkol ito sa resurrection ni Jesus dyan. And I already answered that by saying, wait lang, let me finish. What's your counter-objection? Simple lang kasi dyan, mga kapatid. Ang pinipinpoint natin dyan concerning to the empty tomb, isa yan sa mga masasabi nating evidence and wait lang, circumstantial evidence din na nabanggit ko kanina. Sorry, I'm actually acting on the rules only, not on the merit of your statement. So what is your counter-objective? The reason why you don't want to categorically answer? Because on the rules, you have to categorically answer. Okay. So what's your counter-objection? Hindi lang naman. It sounds like a personal question actually. That's all I can say for that. So let me remind Sir Ruel, this is the first warning. You have to categorically answer a categorical question. So, and you cannot pass. So that's one of the rules that we have agreed upon when we started this debate. So you have to answer the categorical question with a categorical answer. So the question is, sino po ang mali sa inyo ni Habermas? Siya ba na hindi gumamit ng empty tomb o ikaw na gumamit ng empty tomb as evidence? Okay, so I will go on to answer. Okay? Yes po. Even if I make a mistake, sige, I will go on to say that it's me. But it doesn't mean na ito po, wait lang. It doesn't mean na tama yung kanyang point. But okay, sige. Let's say ako na. That's all for it. Question. So, bali, Kuya Ruel, ikaw po ang mali. Ikaw po yung nagkamali, hindi si Habermas. Tama? Categorical. Tama po o hindi? Yes, not because of what only Habermas said there. Okay? At saka isa pa, na-deliver ko pa yung iba pang mga circumstantial evidence dyan. So even if hindi kasalin empty tomb, still, it stands pa rin. Okay, next question. Ginamit mo kanina yung 15, Kapitulo 15 ng unang Korinto, no? Bilang patotoo, no? Bilang statement, sabi mo magko-quote ka doon. Ang tanong, Kuya Ruel, tinatanggap mo ba na si Pablo ay tama doon sa buong Kapitulo 15? Tama ang kanyang mga sinabi doon? Sumasampalataya ka? Tama siya? Yes or no? Categorical. Well, yes it is. Okay, next question. Sabi mo, tama si Apostol Pablo doon sa 15, Kapitulo 15, 1 hanggang 14, 15. Yan. Ang tanong, Kuya Ruel, binanggit ba niya doon yung unang-unang nakakita o yung unang witness ng resurrection ni Christ na mga babae? Yes or no? Binanggit niya o hindi? Categorical. Well, hindi niya binanggit yun, but does it mean na mali na? But anyway, thank you for that. Next question. Next question. Kung hindi niya binanggit ni Apostol Pablo, tama ba siya nung hindi niya banggitin yung mga babae na eyewitness sa resurrection? Tama ba siya nun? Nung hindi niya isama, hindi niya banggitin, tama siya? Tama o hindi? Categorical. Well, yes, not because of the fact na sangayon siya doon sa judicial and then Jewish culture na binabanggit doon. Remember, kanina lang nabanggit ko, ito po ay creed na nagsisirculate doon. And on the Jewish context, syempre yung mga babae noong time na yan ay masasabi po na mga second type citizens, so to speak. Okay? Thank you for that. Next question, Kuya Ruel. Sangayon ka ba sa mga statement ni Pablo na ito sa 9:1 ng unang Korinto at 15:8 ng unang Korinto din? Ang sabi niya, napakita sa kanya yung resurrected na Christ. Tama ba yun? Tama ba yung mga claim niya na yun? Sumasampalataya ka dun? Yes or no? Yes, it is. Yes, it is. Okay.
Yung terminong napakita sa 15:8, kailan nangyari yan? Anong talata sa Biblia? Anong talata nangyari yan? Well, we can go back. Excuse me? Hello? Hello? Pakisagot, anong talata yan? Well, we can go back to Acts chapter 9, kung saan prinesenta dito, kinuwento nga ni Apostle Paul, noong nakita niya talaga ang resurrected Lord. And then at that point, boom, doon na nagsimula yung, his world turned upside down because of what he had seen. Ayan, next question. Sabi mo, totoo yun, no, na napakita. At babalikan natin yun sa Acts chapter 9, yung road to Damascus. Tama po ba, Kuya Roel? Yes, it is. Ayan. Challenge ulit, moderator. Stop the time. Showdown? Okay. Okay, showdown ulit. Ito showdown. Ito po showdown, Kuya Roel. Moderator, no? Pakinggan niyo po yung showdown ko. Kung mapakita ko ba at mapatunayan ko sa mismong Biblia, Kuya Roel, na hindi nakita o hindi eyewitness si Pablo, tatanggapin mo hindi siya eyewitness at mali kayong dalawa? Tatanggapin mo yung challenge ko? Parehas kayong mali. Kung mabasa ko at mapakita ko mismo sa Biblia, tatanggap mo yung challenge, Kuya Roel? Well, yes, go for it. Okay, makisuyo ako. Stop the time naman tayo, no? Makisuyo ako sa presenter natin. Okay. Ayan, lang. It's fine. Okay. Post pa expand po si Indo. Pasuyo naman para hindi tayo magtagal gaano. Ayan. Ito, familiar naman si Kuya Roel dito, no? Gawa o Acts chapter 9. Ang sabi dito, nagtatanong dito sa 5. Ayan, sino kayo Panginoon? Tanong niya, no? Kasi itong kwento na to, papunta sila, no, sa Road of Damascus. Paki-scroll lang po, pasuyo ako. Sa chapter, sa verse 7 and 8, pasuyo po ako. Chapter 7 and 8. Okay. Acts na. Okay. Acts 9. Okay, hindi siya ma-scroll. Sige, ako na lang babasa. Makikita nyo naman din lahat yan, no? Okay lang, moderator? Yes, go ahead. Ayan, para hindi tayo matagal. Ito, Kuya Ruel, ang sabi dito, natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita. Talatang 8, ang sabi, tumayo si Pablo at pagmulat ng kanyang mata ay wala siyang makita. Tanong, Kuya Ruel, kapag ba namulat ang iyong mata, nakadilat ka ba kanina o nakapikit ka? Pakisagot po. Nakapikit siya because may nakalimutan kang basahin. Ano yung sagot lang po kayo. Anyway, sige. To answer your question, syempre napapikit ka dahil Saul had seen something. Anyway, continue. Ayan. Sa anong talata may nakita siya? Diyan sa chapter 9. Anong talata yun, Kuya Ruel? May nakita si Pablo. Well, anong talata? You already had seen that in verses 3 down to verse 5 to 6. Verses 3 to 6. Moderator time, please. Are we going to continue with the cross-examination? Yes po. Okay, go ahead. Timer, please. Okay, thank you. Ayan, Kuya Ruel, no? Sabi mo kanina, kapag ka nagmulat ang mata, nanggaling sa pagkakapikit. Tama po? Yep, as I have already mentioned that before.
Okay. Kung nakapikit pala siya galing at pagka mulat ng mata niya, wala na siyang makita, sa anong pagkakataon sa buong chapter 9 nakita niya yung resurrected body ni Christ? Anong talata yun? Paki-point out. Anong talata niya nakita? Okay, I have just mentioned it from Acts chapter 9 verses 3 to 6. Ano po yan? Pakibasa po. Pakibasa po, Kuya Rowel. Listen to this. Kasi oras na yun. So, magbabanggit lang verse 4. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting. He replied. Objection, moderator. Stop the time. Yes po. Opo, ang pinapahanap ko po sa kanya, talata na may nakita si Pablo. No? Kasi po, malinaw dun sa binigay niya, siya po nagbigay niya, no? 9 ng gawa. Ang nakita natin, after ng lahat ng pangyayari na yun, merong maliwanag na ilaw, napasubasub si Pablo, pagdilat ng kanyang mata, wala siyang makita. Ang pinapahanap ko po, sa anong talata sa Kapitulo 9, may nakita si Pablo na resurrected body? Anong talata po? So, you will die, Sir Rowell already answered the question. Maybe we have to proceed on the next one. Okay. Sige. Next question, Sir Rowell. Paki-define mo nga, Sir Rowell, yung eyewitness, kung ano ang eyewitness. Say again, eyewitness? Opo, ano yung eyewitness? Okay. Ang eyewitness kasi ay may kinalaman syempre sa mga tao na malamang nakasaksi, nakarinig, nakakita, you name it. Okay na po? Yes po. Okay, sabi mo may kinalaman ng eyewitness sa mga nakarinig, naka-experience, nakakita. Tanong, sabi ni Pablo sa 1.9, napakita. Sabi niya sa 15.8 ng unang Korinto, napakita sa kanya. Sabi naman dito sa 9.8 ni San Lucas, pagdilat ng kanyang mata o pagmulat ng kanyang mata, wala siyang makita. Ang tanong ko ngayon sa iyo, Sir Rowell, sinong nagkamali sa inyong dalawa ni Apostol Lucas? Ni San Lucas? Siya na nagsulat na pagmulat ni Pablo o ni Saulo walang nakita? O ikaw po na pinagpipilitan mong eyewitness si Pablo? Sino pong mali sa inyong dalawa ni San Lucas? Categorical. Say again. Are you talking about, wait lang. Say again. Ulitin ko po yung tanong, Sir Rowell. Sino po yung mali sa inyo ni San Lucas? Si San Lucas na ang sabi niya, pagmulat ng mata ni Saulo, wala siyang makita. O ikaw na pinagpipilitan mo na si Pablo eyewitness? Sino po yung mali sa inyo? Frankly speaking, wala namang mali dyan si Lucas dyan sa passage na yan. Moderator time. Sorry, Sir Rowell, the question is different from what you have answered. Can you I'm not done yet. Pasensya na, I'm not done yet. Can you directly answer the question before your explanation, please? Ulitin ko lang po. Yamang sinabi doon na tama naman yung mga sinulat ni Lucas. Moderator time, Sir Yung ating Rowell. interpretation, then mali. Sorry, Sir Rowell. The question is, sino po daw yung mali sa inyong dalawa ni San Lucas? So, you have to categorically answer the question. I've already answered that before. Mali ako kung sa interpretation naman yun. Mali ako doon. But if it's talking about Luke, it's not wrong on that. Okay. Okay, next question. Okay na po, moderator? Yes, proceed with the next question. Okay. Ito, Kuya Rowell, next question natin. Kapag nahaharap tayo sa mga historical claims, Kuya Rowell, no? When we are dealing with historical claims, ano ang marapat nating i-disregard? A. Evidence. B. Coherence. O letter C. Faith o pananampalataya. Alin po doon? Pakisagot po. Ang dapat nating i-disregard when we are dealing with historical claims. If we are talking about a certain belief na parang blind faith, so to speak, I will go on to see. Ulitin ko po yung tanong, Sir Rowell, no? Kapag nahaharap tayo sa historical claims po ang context natin, Kuya Rowell, no? O ano po yung marapat nating i-disregard? A. Evidence. B. Coherence. O C. Faith o pananampalataya. Ano ang dapat nating i-disregard?
First and foremost, if we are talking about, again, if I'm talking about blind faith, I will go to choose letter C. If blind faith. Objection, moderator. Yes po. Ayan, hindi ko po tanong yung blind faith. Ang tanong ko po, historical claims. Ayun po sana yung sagutin niya. Kapag ang tao nahaharap sa historical claims, ano ang dapat nating i-disregard? Ebidensya, coherency, o pananampalataya? Hindi ko po tanong yung blind faith. Ayun lang po yung objection ko. Pakisagot po sana niya. Sir Roel, please answer the question. I already answered that. Letter C. Okay. Ayan. Answer. Okay. Ibig sabihin, Sir Ruel, bilang sabi mo, historical fact, itong resurrection of Jesus Christ, i-disregard mo ba yung faith mo sa gabing ito? Yes or no? I don't. Why? Because I know for sure, based on the facts, na talagang sumusuporta ito sa aking pananampalataya, so to speak. Not because of some sort of blind faith of something, but because it supports on what I truly believe. Okay, next question. Thank you for that. Salamat. Okay, next question. Sabi mo kanina, Sir Ruel, ang dapat nating i-disregard kapag historical claims na ang pinag-uusapan ay pananampalataya. At ngayon, sa debating ito, ang pinipresenta mo, historical claims, no? Gumagawa ka ng historical claims bilang totoo. At ang sabi mo naman, hindi mo iniwanan o hindi mo dinisregard ang faith mo. Alin sa dalawang sagot mo ang mali? Categorical. Wala. Why? First and foremost, dun pa lang sa latag ko, I already presented those pieces of evidence, those claims, especially circumstantial one, na nagpapatunay na there is something na nangyari doon almost 2,000 years ago. At yan ang dahilan kung bakit sumusuporta ito sa ating... Next question, Kuya Ruel. Ito patungkol sa empty tomb. Ito ang tanong, Kuya Ruel, pakinggan mong maigi. Kung mamaya, Sir Ruel, no? Kung mamaya, nakita mo, wala na yung namayapang mahal mo sa buhay doon sa libingan niya. Ano ang candidate answer? Pag nakita mo yung mahal mo sa buhay, wala na doon sa libingan niya. Ano po ang candidate answer? A, resurrection. B, nag-day off lang yung mahal mo sa buhay. Ano po, categorical? Ano po ang tamang sagot? Can you repeat that question? Ulit. Thank Okay, you. ulitin ko po yung question, Sir Ruel. Kapag ka mamaya nakita mo wala na yung mahal mo sa buhay doon sa libingan niya, wala na doon, no? Ano po ang candidate answer kung bakit wala na? A, resurrection. B, nag-day off. Well, Categorical. if naturally speaking, yes, B. B po, nag-day off po yung mahal niyo sa buhay. Tama po ba? What do you mean day off? Ay, wait lang. Palinaw nga, paraphrase lang. Ayan, ulitin ko po yung tanong, Kuya Ruel. Kung mamaya makita mo yung mahal mo sa buhay, wala na doon sa libingan niya. No, wala na po doon. Ano po yung candidate answer o explanation? Okay. Letter A po ba, resurrection? O B, nag-day off lang, yung mahal mo sa buhay? Ano po, categorical po? Are you talking about? Wait lang, objection lang. Moderator. Yes, go ahead. What's the objection? Kailangan lang po ng, let me speak on the term clarification. Yan lang, Okay. clarification. You would like to clarify the question? Is that what you're saying? Yes, yan po mismo. Kasi yung tanong, I don't know kung tinutukoy kung may namatay ba nakaanak or whatever. Kaya kailangan ko ng clarification. Okay. So, can you clarify your question, you will die, please. Okay, ganito po, no? Ito, ulitin ko po, Sir Ruel. Stop the time po tayo, no? Ulitin ko, Sir Ruel, ang tanong ko. Kapag ka mamaya, no? Ito po, no? May punto, Kuya Ruel. Mamaya, kapag ka naabutan mo, wala na yung mahal mo sa buhay doon sa libingan, no? Wala na doon sa libingan niya. Ano po yung candidate answer natin, Kuya Ruel? Bakit po wala na? A, resurrection. B, nag-day off po yung mahal niyo sa buhay. Kaya wala na kayong nakita doon sa libingan. Ano po yung sagot categorical? A, resurrection. B, nag-day off. I get your point. Well then, if we are talking about the dead body na wala doon, it sounds like resurrection for me. Yan na, final na yun, letter A. Ayan, final po yun, letter A. Nag-resurrect po. Kaya wala na doon yung mahal niyo sa buhay. Yes, it's possible Okay. if God exists, kumbaga. Thank you for that. Okay.
Next question po, Kuya Ruel, no? Pagka sinabi nating na-transform ang mga buhay, no, bilang ginagamit niyo po yung ebidensya, no, sa minimal facts, na-transform ang buhay ng mga followers at disipulo. Tanong, same rin po ba iyon ng mga followers ni Kibuloy, sa Jonestown, ng Al-Qaeda? Same din po ba yun na nag-transform ang mga buhay nila dahil sa belief nila? Same din po ba yun o hindi same? Well, hindi. Bakit? Gaya po ng aking nabanggit, hindi katulad ng mga nabanggit na they died or whatever or nabago. Sila kasi, dating mga duwag yan, but afterwards, after the third day, kumbaga, nabanggit, they had seen the risen Lord at nagkaroon sila ng, they turned their Okay, world. next question, Kuya Ruel. Ito po last question ko. Nasaan po nakalocate ang empty tomb? Dahil sabi nyo, wala na dun yung bangkay, wala na dun katawan. Nasaan po yung empty tomb? Saan po nakalocate? It's in Jerusalem. Sa Jerusalem po, okay. So, I think po, okay na po ako sa cross ko po, moderator. Thank you. Ayun, thank you po Mr. Moderator tsaka sa platform. At thank you rin sa mga nakikinig. Sana nakikinig kayo, no? At good evening din, Kuya Ruel, no? You will die nga pala. At sa topic natin ngayon, yung resurrection, no? Ang question po dito, did it really happen, no? Yung terminong really, ano po yan, humihingi po siya ng justification, no? Yung really. Kasi yung really na yan, naghahanap siya ng factual, no? Ng factual na patotoo, na talagang ma-justify siya. Ngayon po, ang ginawa ninyo, nag-present kayo ng mga ebidensya, no? Ituturing po nating ebidensya yung mga yan. Kaso lang po, ganito po, no? Ulitin ko lang, it is dishonest to assert things as facts even if it's not evidently true. Sa Tagalog, malaking pangloloko sa kapwa at sa sarili natin kung sinasabi natin at pinagpipilitan natin na factual na ang mga claims na ito kung hindi pa naman napapatunayan talaga. Kaya magandang ginawa ni Sir Ruel, no? Nag-present siya ng kanyang evidences sa minimal facts ni Habermas. Ang problema sa kanyang presentation ng evidences, bagsak ito. Bumabagsak sa rules of evidence. Ngayon, ang rules of evidence, no, para sa mga nakikinig at para sa iyo, Kuya Ruel, ang rules of evidence, ito po yung mga kalipunan o set ng standards o pamantayan kung saan titingnan natin at sinusuri nito, kinikilatis ng rules of evidence ang mga nilatag na ebidensya kung ito ba katanggap-tanggap, kung admissible o hindi. Ngayon, bakit ako nasa negative? Kasi po, sangayon sa rules of evidence, hindi po tinatanggap yung evidences na nilatag nyo. Unang-una po, ang dalawang dapat masatisfy ng mga pinresent yung ebidensya na minimal facts ay yung reliability o yung pagiging trustworthy o katiwa-tiwala ng mga ebidensya. Pangalawa naman po, sa rules of evidence, yung relevance, no? Kung meron bang connection doon sa claim, kung nauugnay ba sa topic. Parehas pong bagsak doon yung mga binigay nyong ebidensya. Isa-isahin po natin, no? Yung minimal facts, sabi nyo ganito, na ang primary source ninyo ay Bible, no? Pero ang kalalabasan kasi niyan, claim nyo yan, no? Kwento nyo yan. Sa kung paanong paraan si Sir Ruel, hindi siya naniniwala na merong 386 apparition, no, ng Blessed Mary, no, ng mga Katoliko, at sa kung paanong paraan na maraming sumaksi, no, sa Quran na hinati ni Muhammad ang buwan, at sa 19:33 ng Quran sinabi si Kristo inagaw at hindi naman namatay, no, hindi naman pinako. Sa ganung paraan din hindi naniniwala si Sir Ruel sa mga yon. Kaya tayo bilang mapanuri o magsusuri tayo ng isang claim, no, sabi kasi talaga daw nangyari yung resurrection o pagkabuhay na mag-uli. Kwento nyo yan kung manggagaling ka lang sa primary source mo na pinamumugaran ng personal biases yung Bible mo. Kaya nga ang hamon natin dyan at hanggang ngayon, wala pa rin siyang napapakita na isang neutral source, neutral independent source na nagsasabi at nagkiklaim, nagpapatotoo, nag-a-affirm na ang resurrection talaga namang nangyayari yan at talagang nangyari. Wala nun eh. Ang meron lang, puro mga tulad niya, no, katulad niyang believer, no, na sa Christianity. Ngayon ganito po, yung secondary sources niya wala pa siyang binabanggit dun, no, pero mamaya pag-usapan natin yan sa rebuttal.
Ngayon, ang unang punto ko kung bakit hindi talaga nangyari ang resurrection na yan, dahil unang-una, si Pablo na tinutukoy niya kanina na nagpapatotoo at may challenge pa sa 15:14 ng unang Korinto, hindi naman pala eyewitness. Kasi ang eyewitness pala, sabi kanina ni Kuya Ruel, yung nakarinig, nakakita. Eyewitness yun, nakakita. Sabi, ang claim naman ni Apostol Pablo, napakita sa kanya. Nung tanungin natin kung may nakita ba yung pagmulat ng mata, hindi naman pwedeng may makikita ka kung galing ka sa pagkakamulat, Kuya Ruel, no? Ayun, ganun po yun. Ang claim kasi ni Pablo, wag naman i-stroma nung iba, sasabihin, narinig naman niya, witness na siya. Ang kaso lang, sabi niya, eyewitness. Iba po yung witness sa eyewitness. Ngayon, como eyewitness ang sinasabi niyang claim sa 1:9 at 15:8 na napakita sa kanya, malinaw, no? Paano ka makakakita kung nakapikit ka nga at nung pagdilat mo, sabi ni San Lucas, wala siyang makita. At inamin naman niya ni Kuya Ruel, siya daw ang mali. Hindi naman daw ang mali si San Lucas nang isulat niya na pagmulat ng mata ni Pablo. Ayan. Kaya yung pinatutunayan ni Apostol Pablo, yung 15:14 na kung hindi talaga nangyari ang resurrection, wala raw saysay ang faith. Mismong nagpapatunay pala yung saksi ni Kuya Ruel, na si Pablo, at sabi rin ni Pablo, eyewitness daw siya, hindi naman pala nakakita. Kaya wag kayo padaya, no? Magbasa-basa kayo, tumingin kayo sa konteksto. Hindi pwede na yung nagsulat na si Apostol Lucas, ang sabi niya, sa report niya, no? Pagmulat ng kanyang mata, wala siyang makita. Ibig sabihin, prior to that event, nakapikit lahat si Pablo dun. Kaya hinahanapan natin siya, nakadilat si Pablo, wala siyang maipakitang talata kaya, ayun, isa sa mga punto yun, no? At pangalawang punto naman, simple lang, Kuya Ruel, yung claim na yan, no? Yung claim ng resurrection, that is a claim of faith. Hindi yan claim of fact. Bagamat ang tanong, really happened. No? Nagsusumigaw, no? Na humihingi ng justice. Ang title ng debate natin, no? Did the resurrection of Jesus Christ really happen? Humihingi siya ng justice. Patotohanan mo, Sir Ruel. Ng patotohanan mo, talagang nangyari, really happened. Ang kaso lang, yung nilatag mo, hindi naman pala factual. Paano tayo magka-come up sa ganong conclusion na talagang nangyari yan? Dahil yung primary source mo, na si Pablo, hindi naman pala eyewitness. Paano yan? Meron pa siyang madayang position kanina sa 15, sa 15:1 patuloy, hindi niya isinama yung mga babae. Yung mga babae sa lahat ng mga naunang gospel, sila ang mga first eyewitnesses, mga babae yung unang nakakita sa risen na o yung resurrected body ni Kristo. Tapos si Pablo, sabi mo katiwa-tiwala, hindi niya ni-report yun. Kaya merong merong agenda, no? Bakit kaya hindi niya isinama, Kuya Ruel, no? Bakit pinili ni Pablo hindi isama yun? Sabi mo kanina katanggap-tanggap yung 15 na yun, yung 15 Kapitulo 15 ng unang Korinto. Kaya ganun po, no? Kung makikita natin, lalagumin ko lang po, mabilis lang. Yung resurrection claim, na isang claim of fact, nahuhulog sa claim of faith. Ayan. Kaya nga ang tanong ko kanina kay Kuya Ruel, kung naaalala nyo, kapag ba haharap tayo sa mga claims ng historical claims, no? Yung pagiging valid ng historical claims, ano daw ang dapat nating i-disregard? Sabi ni Kuya Ruel, faith daw, hindi daw ebidensya. Hindi daw coherency ang dapat i-disregard. Ang dapat daw i-disregard, pananampalataya o faith. Ang kaso lang, historical claim ito. Itong pinagtatalunan namin, itong debating ito, at pinatutunayan niya na talagang historically factual itong resurrection of Jesus Christ. Pero, tinanong ko siya kung gumamit ba siya ng pananampalataya. Hindi pala niya iniwan. So, medyo tagilid po, no? Kayo po mag-isip kung sinusunod ba ni Sir Ruel yung kanyang mismong standard na kapag haharap tayo sa historical claims, iiwanan natin ang faith. Kaso sa pagpapatunay niya dito, dala-dala niya yung faith niya. So ayun po, no, hanggat hindi po napapatunayan na eyewitness at katiwa-tiwala, hindi po relevant itong kanyang mga evidences, yung minimal facts, hindi naman po relevant yun na dahil may ipinako, dahil merong nag-akala na meron silang nakita at merong nabagong buhay, totoo na, meron ng pagkabuhay na mag-uli.
O kulang po yan, Kuya Rowel. At ang rules of evidence, hindi po sumasang-ayon sa inyo sapagkat po yung mga nilatag nyong minimal facts, hindi po reliable, hindi rin relevant. At pagpunta natin sa relevance, yung empty tomb, no? Nasabi niya, ayan, empty ang tomb, nasa ng katawan? Buhay si Kristo, nag-resurrect siya. Ang kaso lang, Kuya Rowel, si Habermas na gumawa mismo ng minimal facts, no? Tsaka si Michael Licona, dalawa sila dyan eh, na ginagamit mo na yan ang presentation mo, minimal facts, hindi naman pala nabasa natin sa challenge letra por letra. Hindi kasi nasasatisfy yung unanimous o consensus dealings o promptings na itong mga scholar na 90%. O ibig sabihin, 90% ng mga scholar hindi nag-agree dyan na ebidensya yung empty tomb mo. O kaya kung sino ang mali sa inyong dalawa ni Habermas, ewan ko na lang kung si Habermas ba na isang New Testament scholar, philosopher, at resurrection expert, o si Sir Rowel na kausap ko ngayon, kung sino sa kanila ang tama, sino ang mali, no? Ayan, kaya kung mapapakita ni Sir Rowel na isinama yan, baka magkapunto siya. Ayan, maraming salamat po. Hindi po nangyari ang resurrection. Thank you. Since nabanggit mo yung salitang faith and even in the cross-examination kanina, can you define the word faith? Ay, opo, kaya ko pong i-define. Ang definition po niya, it is the complete trust and confidence unto someone or something. Ayun po ang definition ng faith. Okay. So second, do you think ang Christianity ay batay lamang sa tinatawag na pananampalataya na masasabing wala raw evidence, so to speak? If yes, then why? Ay, hindi po. Base po sa presentation mo at sa nilatag ko, ang Christianity, ang faith of Christianity, nakabatay sa katotohanan ng resurrection pinag-uusapan natin. Okay, good. So next one ay ito. Ngayon, ano bang historical evidence mo na nagpapatunay na wala talaga nangyaring muling pagkabuhay kay Kristo Jesus? In a brief, brief or pinaka-simpleng explanation. Ano po yung tanong? I will repeat again, okay? Sige po. Ano ba yung masasabing historical evidence na nagpapatunay na hindi talaga nabuhay muli si Kristo? Well, in context po, no, sasagutin ko siya by context. Yung hindi kayo makapag-decide, kayong mga Kristiyano at kayong mga teologo, kung nasaan talaga ang empty tomb, malaking bagay po yun. Pangalawa, yung inconsistencies at mga errors, no, katulad ng paglitaw ng mark and priority, malaking patunay po yun. Thank you, Edmund. Go ahead, Sir Rowel. Okay, next. Nabanggit mo yung tungkol sa, nabanggit ko nga kanina yung empty tomb and then meron kang challenge concerning to that. So, ngayon, what is your explanation for the empty tomb which even some skeptical scholars acknowledge? Hindi ko po stand na magpapaliwanag ako kung ano paliwanag nila sa empty tomb. No, stand nyo po yan. Affirmative po kayo. Kayo po ang naniniwala dyan. Ako po ay nakikritik at pinatutunayan ang aking stance na hindi totoo yung empty tomb na meron dong nakalaman at wala kayo ma-present. Next question. Okay. So, meron kang nabanggit, paraphrase ko na lamang yung nabanggit kanina sa yung opening statement na isang malaking panloloko kung pinipilit na factual kung hindi napatunayan. So, itong question ko, paano mo nasabi na talagang napatunayan mo nga na si Kristo ay hindi talaga nabuhay muli? Well, for context, itong debate na ito at itong resulta nito at kanina sa cross-examination ko sa'yo, malaking patotoo yun na hindi ka nakapagpatunay sa pinag-uusapan nating debate. Yung pabago-bago at abante, atras-abante mong sagot, malaking patunay po yun na tama ako. Okay, next question. Ngayon, meron kang nabanggit na palpak yung sa Acts chapter 9, beginning dun sa passage na yun, which is passages 7 to 8, especially verse 8, right? Tama? Palpak po yun sa konteksto na pinagpipilitan nyo at ni Pablo na siya ay eyewitness. Okay, how did you know na pinagpipilitan yun?
Kasi po, ginamit niyo po si Pablo bilang patotoo. Sinasite niyo sa kanina sa 15, no? Kapitulo 15, ginagamit niyo siyang patotoo. O, kung hindi niyo po siya ginagamit, hindi kayo namimilit. Next question. Okay, so next question naman. How do you interpret the testimony of multiple witnesses in the New Testament na nag-claim na nakita raw nila si Kristo na nabuhay na mabuli? Objection, moderator. Yes, what's the objection? Hindi ko po latag na magpapaliwanag ako tungkol sa o mag-i-interpret ako tungkol doon sa mga claims ng mga nakakita na sinasabi nilang nakita nila. Hindi ko po stand yun. Okay, can you rephrase your question, Sir Ruel, please? Okay, sige. Okay. Again. So, di ba nga nabanggit nga si Apostle Paul daw ay hindi raw, I mean, ulitin ko lang i-paraphrase ko na lang. Okay? Nang nabanggit doon sa Acts chapter 9 verse 8 na Saul got up from the ground but when he opened his eyes, he could see nothing. Bago yun, ano ba yung nangyari? Bago po yun, merong maliwanag na ilaw, napasubasob si Saulo. Si Pablo, napasubasob siya sa lupa. Nakapikit po siya nun. Hanggang dumilat na lang siya, verse 8. Ayun po yung nangyari dun. Next question. Okay. What do you think, ano ba sa palagay mo yung maliwanag na ilaw na nanggaling sa langit na nag-flash out doon around him? What do you think about that? Ang sabi po doon sa talata at sabi ni Pablo, liwanag daw po iyon. Hindi naman po body ang nakita niya. Wala namang sinabing body. Ang sinasabing eyewitness siya, napakita sa kanya, sabi niya sa 9.1, pati sa 15.8. Kaso wala namang bading nakita, ilaw merong siyang nakita. Next question. Okay, thank you so much. Next one will be ito. Nabanggit mo na ang mga Christians ay gumagamit ng matatawag na bias kapag nagpe-present ng mga arguments and evidence for, let's say, for example na lang, the resurrection of Jesus na lang, no? Paano mo nasabi na may biases sila? Syempre po, sa kalagayang ang nagsulat ng Bible, mga Christian author, Kristiyano sila at ang sinusundan nilang kwento, Christian narrative, natural. Ang kanilang kalalabasan ng kanilang mga ulat at ang kanilang mga naratibo papabor sa Christianity. Kaya po wag niyong sabihin, walang potential bias yun. Next question. Okay. Thank you so much. Next one will be another, may kinalaman doon. As an anti-theist, do you think do you think wala kang bias when it comes on rejecting the resurrection of Jesus? Objection, moderator. Yes. Ayun, tinatanong po niya yung pagiging anti-theist ko na hindi ko naman po latag. Wala po akong binanggit tungkol sa anti-theism. Magtanong lang po siya doon. Mahaba po yung presentation ko, 10 minutes. Dami po niyang pwedeng itanong doon. Dahil lang po yung objection ko. Please. Counter. Yes, what's the counter? Kasi isa sa kanyang claim doon kanina ay may kinalaman doon sa mga Christians daw na bias daw sila when it comes on the facts concerning to the resurrection. So, I was just asking him doon sa kanyang position. That's all I can say. Okay, so walang kinalaman yung anti-theism niya, but if you're going to ask about Christianity na nilatag niya, you can ask that, so you can rephrase your question. Alright, sige. So next question will be ito, concerning to Gary Habermas. You claim na hindi talaga pirming ginamit ni Gary Habermas yung tungkol sa empty tomb, correct? Opo, correct po. Kagaya nung ipinakita ko sa lathala niya sa Liberty University na siya mismo nagsulat at pinatotohanan niya kay Michael Licona na kailanman, yung salitang never po, kailanman yun dun hindi niya ginamit, hindi niya consider as minimal fact ang empty tomb. Kaya tataka po ako sa inyo, ba't ginagamit niyo Next question. Okay, next. Even if Gary Habermas did not use that, the empty tomb, do you think meron ding mga Christians kaya, or let me say Christian apologists ba nagagamit din ng empty tomb? Kung meron man o kung wala,
Can you name them? Meron naman po. Ayan, sila N.T. Wright, di ba? Ayan, kasama sila dyan. Yung nagsulat ng The Case for Jesus, yung ganyan. Pero, ang punto, yung ginagamit nyo pong sa presentation nyo, minimal facts ni Habermas yun. Di ba? So, bakit kayo gumagamit nung hindi naman niya isinama sa minimal facts? Okay. Wait lang. Sorry. Okay, next question will be, ito. Ay, nag-brown out kami dito. Wait lang. Ilawan ko muna. Sorry. Okay, next question will be, ito. Ayan. Nagbanggit ka ng rules of evidence kanina when it comes on this, okay? Now, ang question ko, paano mo nasabing bagsak ang mga arguments for the resurrection based on it? Based on the statement that you have said there. Ayun, i-correct ko lang po yung tanong, no? Hindi po arguments ang pinabanatan ko, kundi yung evidences mismo na nilatag nyo. Kaya siya bagsak, Kuya Ruel, hindi kasi siya na-satisfy yung rules of evidence, yung reliability and relevance. Kasi nga, hindi naman trustworthy itong sinasabi mong eyewitness, wala naman palang nakita. Diba? Eyewitness ba yun? Walang nakita? Hindi trustworthy yan. Next question. How did you know that the gospel writers and okay, I will go on to name some of it specifically. Let's talk about the Apostle Paul. Yung mga nabanggit mo na yan kanina. Paano mo po nasabi na hindi talaga siya trustworthy when it comes on that? And if it's so, how about the 4 gospel writers, for example, like Matthew, Mark, Luke, and John? Ayan, dalawa po yung tanong nyo. Si Apostol Pablo, hindi siya trustworthy dahil kiniklaim niya sa 1:9-15 ng 1 Korinto, napakita sa kanya, may nakita siya. Pero pinatotohanan sa 9:8 ni Apostol Lucas na pagmulat ng kanyang mata. Prior to that, na pagmulat, nakapikit siya, wala siyang nakita. Okay. So, next one. Next one, dun sa Acts chapter 9, babalik ako doon. Sinabi doon na suddenly a light from heaven flashed around him. And then in verse 4, may nabanggit na merong narinig si Apostle Paul. Who do you, based on the passage dyan, who do you think Paul heard? Sino ba yung parang narinig ni Apostle Paul dyan? Ay, sabi po sa narrative, no? Sabi po sa narrative ng chapter 9, nagtanong at nagpakilala yon. Sabi niya, siya raw si Kristo na kanyang inuusig. Ayun po yung sa narrative, no? Ang tanong niyo po kasi sa narrative lang. So ang sagot ko po, ayon sa narrative, nagpakilala yung liwanag at narinig niya, si Kristo daw po yun. Next question. Okay, salamat. Ito, kasi mayroon kang nabanggit kanina, I think yung terms na letra por letra, tama? Ay, opo, meron po. Okay. So ito, ang tanong ko dito ay ito. Do you think ito ba ay masasabing anong tawag doon? Magandang tanong when it comes on finding those evidence, so to speak? Well, ano po yun? Nagbibigay siya ng mataas na probability, no? O ng convincing power. Kung alam natin at nakikita natin sa manuskrito, isinulat. Kasi kaya po letra por letra, isinulat. Mas maganda pong magbasa ng nakasulat kaysa hindi nakasulat. Next question. Alright. So ngayon, tinatanggap mo ba na hindi masasabing absurdity ang pag-demand ng letra por letra? Like for example, concerning the resurrection? If so, then why? Ang tanong niyo po kung hindi absurdity ang paghingi ng letra por letra. Well, yes. Hindi po siya absurdity sa kalagayang mas magkakaroon tayo ng rapport o connection doon sa binabasa nating manuskrito. Next question. Okay, next one will be, nabanggit mo na rin kanina, yung about the manuscript, okay? Do you think ba, masasabi mo na bagsak doon ang gospel accounts when it comes on that? If so, then why? Ay, opo, bagsak po yung gospel accounts, particular na po yung sa reliability and relevance dahil itong gospels na Matthew and Luke, to be exact, kumopya lang, no? Sa Markan priority, kinopya lang nila.
So bagsak po yun. Kasi bakit naman sila magiging witness kung nangopya lang? Next question. Nabanggit mo ang Markan priority. Markan o Mark priority. But anyway, paano mo nasabi na kopya lamang daw yun? Ano ba yung masasabi mong evidence na nagpapatunay doon? Sige po, evidence po ba? Yes, kahit maiti lang. Kasi Okay, evidence po. Ang sagot ko ganito. Meron tinatawag ang mga New Testament scholars at mga religious studies expert, no, kagaya ni Goodacre, na editorial fatigue. Ayun po, isang malaking patunay ang editorial fatigue. Okay, next question will be another one. Kanina, na-claim mo na hindi raw trustworthy si Apostle Paul. Do you think that the gospel writers are not trustworthy as well? If so, then why? Ayo po, hindi po sila trustworthy sa kalagayan na sabi ni Pablo, eyewitness siya. Ito naman po, itong gospels na nauna, hindi rin naman sila mga eyewitness eh. Kasi katulad niyan, yung Gospel of Mark, hindi naman yan na eyewitness, hindi naman yan nakita si Kristo. Matagal, bata pa siya nun, tagal ng patay si Kristo. Next question. Do you think itong mga nabanggit mo ay talagang, nagpapatotoo na si Kristo nga ay hindi talaga nabuhay na maguli even though they claim that they have witnessed it? Ano po yung tanong? Ulitin ko lang, i-paraphrase ko lang. Do you think hindi katiwa-tiwa? Yeah. Namang nabanggit mo na hindi katiwa-tiwala pala ang mga gospel writers and even the Apostle Paul, then how can you explain the transformation of the disciples na nag-claim na they had seen the risen Lord and then they are willing to proclaim the gospel message even though kapalit yung buhay nila? What will be your explanation to that? Okay po. Ang explanation po ganito, no? Objectively, hindi po dahil handa tayong mamatay, magsakripisyo, magpakamartir sa ating mga paniniwala. Tama na at totoo ang ating paniniwala. Marami po tayong na-witness niyan sa mga kulto, sa mga movement na naging sanhipan ng buhay nila, kamatayan nila dahil sa paniniwala. Next question. Okay. So, ngayon, I think I will go to mention, okay na pala, wala na akong last question, tubusan na. Thank you so much. Okay. Thank you po, moderator. Pasuyo ako ng time. Sa rebuttals po, no, nakita natin, ibabase ko po itong rebuttal ko sa naging mga sagot o sa line of answering ni Kuya Roel, no, na meron naman tayong replay, atras abante, no, kung napansin natin. Tinatanong natin kung sino ang nagkakamali sa kanila ni Habermas. Umamin siya, no, siya naman daw. Ngayon, ang pinagtataka ko, kung ikaw pala mali at aamin ka, Kuya Ruel, na mali ka, so wala nang saysa yung pagpapatunay mo sa really happened, di ba? Kung ikaw mismo umaamin ka. Kasi, para po, for context po ulit, no, yung latag po ni Kuya Ruel na minimal facts ay galing po yan sa resurrection expert na si Gary Habermas. Kasama niya po dyan si Michael Licona. At dyan po, ipinakita natin sa ating challenge, sa ating hamon sa kanya kanina, na hindi isinama ni Habermas itong empty tomb bilang minimal fact. Bakit daw po? It doesn't satisfy the unanimity o yung pagkakaisa netong mga scholar na ang threshold po niyan 90%, napakalaki po nun. So implicitly, kung mag-iisip tayo ng medyo malalim-lalim, 90% ng mga scholar hindi nag-agree diyan sa empty tomb. Ang pinagtataka ko naman, bakit hinihiwalay ni Sir Roel ang kanyang sarili doon sa 90%? Bakit siya nag-agree? 'Di ba? Yung latag niya minimal facts ni Habermas, pero hindi naman kasali doon yung empty tomb. Pero siya sinama niya, no? Ang hamon pa nga niya, kung mapakita mo ang katawan, well, kung kaya mo rin ipakita, Sir Roel, yung katawan niya, no? Ni Muhammad, 'di ba? Yung katawan ni Enoch, lahat 'yan mga ano pala yan, mga hindi nakaranas ng kamatayan at na buhay na maguli. Ang problema po, papapakita ko ulit sa inyo, hindi po claim of fact, no, bagamat nagsusumigaw itong really happened na ito. Hindi po claim of fact, kundi claim of faith. No? Nakabase po sa mga pananampalataya o dogma, doktrinang sinasampalatayanan ng tao
kung talaga bang nangyari yung mga bagay na to, sa kung paanong paraan po, Kuya Ruel, no, mga nakikinig, na hindi sumasang-ayon si Kuya Ruel na merong 386 Marian apparitions o yung pagpapakita ng Birheng Maria, no, na pinaniniwalaan ng mga Katoliko, hindi naniniwala si Sir Ruel doon. Hindi rin siya naniniwala na hinati ni Muhammad ang buwan, bagamat sa kanilang Quran, ang daming naka-witness nun. Patotoo yun, nasa Quran yun. Bakit hindi naniniwala si Sir Ruel doon? Pero ang gusto niya, maniwala tayo at talagang pinipilit niya tayo, no? May mga eyewitness daw. Ang pinagtatawa ko dyan, bakit etong magkakaibang pananampalataya, alam nila kung ano ang hindi dapat paniwalaan na claim. Diba? Ulitin ko po yun, no? Pagtakahan nyo po, pag-isipan nyo po. Sama ka na, Kuya Ruel, isip-isipin mo rin. Bakit kayong mga nananampalataya sa iba't ibang mga Diyos, no? Bakit alam nyo kung ano yung hindi nyo papaniwalaan na claim, no? Bakit yung mga claims ng ibang pananampalataya, alam nyo, absurdo yan. Walang katotohanan dyan. May mga witness din yun. Hanggang ngayon, hindi kayo sasampalataya dyan dahil claim of faith nga yan. Hindi yan claim of fact. Kasi kung claim of fact yan, dapat papasayan sa rules of evidence na standard natin sa pagkilatis, no, sa pagiging admissible, sa admissibility ng mga ebidensya. Kasi factual pala eh. Ang kaso lang, wala ni isa na neutral o contemporary, outside o independent source o eyewitness pa mismo mailalabas si Sir Ruel na nag-a-affirm at nagsasabi, hindi, proven talaga ang resurrection. Kaya kayo, siguro, ang masasabi ko na lang sa rebuttal kong ito, panoorin nyo ulit yung paraan ng pagsagot ni Kuya Ruel sa aming cross-examination. Makikita nyo kung siya ba consistent, kung urong-sulong ba siya o talagang dire-diretso siya na talagang it really happened. The resurrection of Jesus Christ really happened. Ayun po sana yung mapansin niyo kung yung mga sagot niya nagpapatotoo. Gayong umaamin siya na siya pala nagkamali, hindi si Habermas, siya pala ang nagkamali, hindi si San Lucas. 'Di ba? At yung patotoong binasa natin na si Pablo, pagmulat ng kanyang mata, nakapikit yun, Kuya Ruel, huwag mong ipipilit na eyewitness yung taong nakapikit. At nung pagdilat niya, wala siyang nakita. Sasabihin nyo, hindi, nakarinig naman siya. Witness lang yun, Kuya Ruel. Ang sabi niya, napakita, 9:1, no? Ng unang Korinto, 15:8, napakita naman sa akin. O yung terminong napakita, observation po yun, nagre-require ng observation. Kaya ang kaninang sabi mo, eyewitness siya. Huwag nating ipipilit, kaya ang sabi ko, it is dishonest to assert things or claims as facts kung hindi naman napatunayan, if it is not evidently true. Yung dishonesty po, hindi ko naman sinasabing dishonest agad si Kuya Ruel, no? Pero yung stand niya, nahuhulog siya doon sa dishonesty, yung stand na yan. Pagkapapatunayan nyo na si Pablo ay witness, wala nga nakita. O sino mas magaling, si Kuya Ruel o si San Lucas na nagsulat ng aklat ng gawa? 'Di ba? Sabi niya, napakita sa akin, claim ni Pablo. Sangayon si Kuya Ruel, oo, nakita ni Pablo, eyewitness. Sabi nga ni San Lucas, pagmulat ng kanyang mata. Prior to that na pagmulat ng mata, Kuya Ruel, walang nagmulat ng mata na nakadilat na, Kuya Ruel. Prove me wrong. Yan, sa mga apologies dyan, patunayan nyo. No? At ang tanong ko sa kanya kanina, kung eyewitness ba siya sa resurrected body? Hindi naman body nakita, liwanag lang. Kalinaw man. Ayan. Kaya kayo, magsuri kayo, no? Yung binabasa nyo at yung sinasabi, huwag kayong tatanggap ng ebidensya. Daanin nyo muna sa rules of evidence. Ayan ang aking rebuttal, no? At maging sa mga oras na to, hindi pa rin napapatunayan yung really happened dyan. Dahil yung kanyang source, primary source, pinamumugaran ng potential bias at ang kanyang eyewitness, hindi naman pala nakakita, walang nakita. Diba? At yung Gospels naman, hindi naman pala naabutan ni Marcos yun, no? Bata pa siya nun. So, hindi nangyari yan, yung resurrection. Walang patunay at hindi napatunayan ni Kuya Ruel. Thank you. Okay, so again, good day to all of us.
unahan ko na muna yung tungkol sa terminong eyewitness testimony. I already mentioned kanina na ang eyewitness testimony is all about what they see, what they have heard, and some sort of it. Kasi ang palagay ko, ang pinipinpoint ng ating kaibigan ay ito. Nakikita lang. Dahil maybe yung literal na salitang eyewitnesses. No! Eyewitness testimony is more than just seeing an event. Sa broader sense niyan, it includes experiencing, perceiving, and later recalling what happened in a detailed and credible way. Being an eyewitness implies that a person had direct involvement with or personal knowledge of the event. At ang reliability ng eyewitness is often assessed by the clarity, consistency, and credibility of their account and their ability to accurately describe what they experience. Therefore, hindi lamang basta parang literal na nakikita mo lang. Hindi lang po yung issue niyan. Kaya don't tell us na yung eyewitness ibig sabihin mo, no, it doesn't. Malawak po yan. So, also, iginiit na ang resurrection ay claim of faith lang, hindi po claim of fact. Is it true? Kung titignan po natin po itong point dito sa mga evidence na nai-presenta natin kanina, ang totoo niyan, mga kapatid, mga kaibigan, ang resurrection ni Kristo ay pareho lang. Claim of faith na sinusuportahan ng facts. Paano? It's true na ang resurrection ni Kristo ay claim of fact, claim of faith. Nabanggit nga yan, Romans 10:9 and the rest of it. Pero, claim of fact din po yan, mga kapatid. Bakit? Nabanggit na yung empty tomb. Nabanggit yung post-resurrection appearances. Nabanggit na yung transformation ng mga disciples. And even early Christian testimony. So, therefore, yung resurrection ay claim of faith and also claim of fact. Pangatlo, nabanggit din niya na yung isa sa mga points na sinabi ni Habermas na di raw ginamit yung empty tomb to prove that the resurrection took place. Pero baka nakalimutan niya yung isa sa mga updated book niya together with Mike Licona ng pamagat ay The Case for the Resurrection of Jesus, kung saan sinali pala niya yung the empty tomb. Although maybe sa una malamang hindi niya nagamit yung before, pero bakit nasali yun sa mga updated books na meron siya ngayon, like The Case for the Resurrection of Jesus, and then yung isa sa mga books niya ngayon na On the Resurrection. So ngayon, if he wants to accuse something like this one or whatever, dapat ang trabaho niya, i-disprove niya talaga na wala talaga nangyaring resurrection. Third point ay may kinalaman doon kay kay Apostle Paul, kung saan hindi raw siya ay witness talaga pirmi. Bakit kaya na-record na nga yung Acts chapter 9 verses 3 to following? Ngayon, kung inassume niya na hindi raw niya nakita, bakit kaya yung ibang mga passages from the Bible, especially the book of Acts, present po mismo yung point na talagang nakita niya nakita nga ni Apostle Paul ang Panginoong Jesus mismo. Ngayon, kung ipipinpoint, kung pipilitin yung tinatawag na word for word, I will tell you that, my friends, kasi kahit sino, even some of those people na nakadiskusyon ko before, nagdedemand sila ng word for word o letra por letra or what we call the exact words criteria. Kaso ang problema ay ito. If we will use this kind of argument, sasabihin ko po sa inyo, pwede rin gamitin niya ng iba to refute the claims that was presented. So also, concerning dun sa encounter ni Apostle Paul sa road of Damascus, we can also read Acts 22 verse 6 to 16, Acts 26 verse 12 to 18, na talagang sumusuporta dun sa recorded na sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 8. And then, nung sinabi niya na, pati naman paano yung mga iba na nag-transform daw, then they're willing to die din doon sa ibang faith. Okay, people may die for something they believe to be true, but it is highly unlikely they would willingly suffer and die for something they knew to be false.
and the apostles' willingness to endure suffering and death supports the sincerity of their belief in the resurrection. Bakit? Hindi lamang po ito parang naniwala lang siya. No, not that one. How can we explain yung transformation ng mga apostles niya kung hindi pala totoo na si Kristo yung muling nabuhay? Hallucination ba? Sun theory? Wrong tong theory? Na kahit ano? Kung babanggitin man yung halimbawa ng ilang mga skeptics, bagsak lahat yan. Ang tanging explanation dyan, nare-recognize nila that Jesus had risen from the dead. And I hope ang ating maginong kausap ay maging aware din po dyan. Kasi bukod dito, paano naman babalikan ko yung kay Apostle Paul, yung kanya mismo mga writing na deliver na yan kanina. At yung apostleship ni Pablo ay batay pala sa kanyang nasaksihan na si Kristo ay nabuhay na maguli. Basahin niyo po yung Galatians 1 verses 11 to 12 and 15 to 16 so you will know that. Okay? At paano maipapaliwanag yung nagbago, yung dating mamamatay tao, naging isa sa mga misyonaryo, ano ba't he is being martyred because of he had witnessed? So, talaga nga bang na-refute yung mga arguments doon? I think aralin po ito ng bawat tagapakinig at manonood. And I will point out this way. Most of the arguments na presenta ko kanina, it doesn't touch. Hindi po natibag talaga permi. And even hindi nabanggit yung empty tomb, still, andun pa rin ang facts. Jesus had risen from the dead. Ayun, closing statement, no? And thank you sa lahat nung nakinig at umunawa, no, ng usapan na to. Kasi mabigat tong topic na to para sa mga Kristiyano dahil kung hindi nga daw totoo na merong nabuhay na Kristo o merong pagkabuhay na maguli, wala raw saysay ang kanilang pananampalataya. Kaya ganun na lamang, no, nakita natin yung eagerness nila na kahit ipilit, no, maipilit nila. Pero ganun pa man, sa closing ko ito, Kuya Ruel, baka kasi nami-misrepresent ninyo, kagaya ng mga kasama mo dito sa TikTok na apologist, ayan, nababasa ko sa comment section. Hindi ko latag na kapag ka eyewitness, hindi pwede yung nakarinig. Ayan. Nanggaling tayo doon sa premise na sabi ni Pablo, napakita sa kanya. Yan, merong napakita sa kanya. Kaya ang tanong ko sa iyo kanina, kailan nangyari yon at ano yung nakita niya? Ang nakita pala niya doon, ilaw, hindi pala resurrected body. Kasi yung pinag-uusapan natin ng tanong ko. Kaya para maisalba na ito sa pang misrepresent, inuunahan ko na itong mga dishonest na apologists dito, no? Hindi ko naman sinabi si Kuya Ruel yun. Pero ganun pa man, sa pointers na inilatag ko, bagsak ang mga ebidensya, no? Unang-una, yung minimal facts na pinanggalingan yan, Biblia, no? Mga accounts sa Biblia. Bagsak yan sa rules of evidence, hindi niya nasatisfy ang reliability o pagiging katiwa-tiwala at hindi rin nasatisfy ang relevance o yung pagkakaugnay sa topic. Kasi sa paanong paraan mauugnay, no? Sa paanong paraan mauugnay yan, itong kanyang mga ebidensya. Yung sabi niyang eyewitness, hindi naman pala eyewitness, pinatotohanan din ng mismong si San Lucas. At mismong si Gary Habermas na hindi naman niya sinagot, no, ang kanyang sinasabi, baka outdated daw, ngayon updated na. So umaamin sila, mali pala yon yung stand nila nung una. 'Di ba? Kaya yun, isa ganong mga punto, itong nagsasabing really happened, tong terminong really, kung talaga bang totoo, factual ba ito, humihingi yan ng justification sa affirmative, no, napatotohanan niya gamit ang ebidensyang admissible o katanggap-tanggap. Lamang sa kanyang pagpe-present, lumalabas hindi katanggap-tanggap sa rules of evidence dahil yung sinasabi niyang eyewitness at nagkiklaim na eyewitness,
napatunayan natin, nabasa natin, at sa kung konteksto, kung meron man, ito, mag-live si Kuya Ruel after nito, patunayan niya yung nakikita doon, mata yun, no? Direct observance yun. Ayan, hamon ko sa inyo yan. Outside na to, ha? Kung gusto niya talagang patunayan yan. Dahil ang paggamit at pagpipilit na eyewitness yung hindi naman nakakita, malaking kasinungalingan at dishonesty po yan. Huwag kayong masanay sa dishonesty, no? At pangalawa naman, itong empty tomb, sabi niya sa Jerusalem daw, meron tayong resibo niyan, Kuya Ruel, na baka hindi ka updated. Mismo, ang CEO ng Garden Tomb at ng simbahan ng Banal na Libingan at ang Talpiot, silang tatlo na candidate locations for the empty tomb. Umaamin, no? Meron niyang pag-amin sa Jerusalem Post, unang-una. Pangalawa naman, si Richard Mayron, no? Inamin niya na alin man sa dalawa, sa Garden Tomb at sa Banal na Libingan sa Jerusalem, hindi naman talaga yan ang exact location. Kaya wag tayong magpipilit, no? Pagka hindi pa napatunayan, wag nating ipipilit na totoo kasi dishonesty po yun, Kuya Ruel, no? Wag tayong masanay sa dishonesty, kayong mga apologists dyan, no? Lumaban kayo ng patas, no? Yung really happened dito, i-justify nyo. I-justify nyo sa factual na latag. Hindi yung lilikutin ninyo at ipipilit ninyo. Yan, napatunayan natin mismong sa Biblia. Yan po, yung katulad na nagsasabi, eyewitness therefore only seeing. Mali ka po, misrepresentation yan. Manood ka ng replay dito. Ayan. Ang punto natin, hindi eyewitness itong si Pablo at itong primary sources ni Kuya Ruel na nasa Biblia. Kung kaya hindi niya nasasatisfy ang reliability, ang relevance na nasa rules of evidence. Kaya hindi nangyari ang resurrection. Salamat. Okay, thank you. Good day. Maraming salamat po sa panahon na nandito ako para sa ganitong presentation. First and foremost, wala pong nangyaring misrepresentation dyan. Eyewitness testimony is more than just seeing an event. Also, concerning doon sa claim na nag-fail daw yung Gospels and the Apostle Paul sa rules of evidence na sinasabi, una sa lahat, nag-present po tayo ng mga evidence dyan na nagpapatunay na hindi bagsak ang mga katibay na nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay na maguli. Isa pa, Paul's testimony meets the criteria of early credible witness like early testimony. Nabanggit yung 1 Corinthians and Galatians din and also the rest of it. Eyewitness and close connection. Si Lucas, bagat hindi siya sa tawag na personal eyewitness, pero masasabi siyang eyewitness. Bakit? Nagkaroon po siya ng research. Assignment po sa inyo. Luke chapter 1 verses 1 to 4. Also, hostile witnesses. Si Apostle Paul dati po siyang persecutor sa Christianity. Ngayon, ang dapat nga ipaliwanag, bakit nabago ang isang dating mamamatay tao tungo sa pagiging aktibong evangelist kung hindi pa totoo yung resurrection? He must have to prove that. Alright? Also, how did he know that? How do our atheist friends assume that hindi raw reliable ang gospel accounts even though we have many manuscript evidence dyan? We have meron yung cultural and historical context, so to speak. And even embarrassing details. Kung talagang embellish yung four gospel accounts, bakit nasali yung women were the first eyewitnesses doon? Bakit nabanggit na ang mga disipulo ay naduwag noong time na yun? And on the book of Acts, bigla nagbago ang mga disipulo niya? And also, meron din mga corroborating external evidence na hindi ko man lamang nabanggit dahil time is fleeting. At saka by the way, yung historical criteria na favor po yan sa resurrection. Criterion of embarrassment, criterion of early attestation, criterion of multiple attestation. Yan, inassume na ang mga Christians po ay ganito, ganyan. But listen to this. Kung talagang truth seeker po tayo, tama naman po sinabi niya kanina, magsuri po tayo. So I challenge every single person here in this room na pagka na-upload na yung kabuuan ng aming discussion,
kayo po mismo ang makapansin kung talaga nga bang na-debug ang entire presentation ko, like concerning the empty tomb, transformation of the disciples, the early proclamation of the resurrection, the testimony of women, the conversion of skeptics, the growth of the early church, the silence of the opposition, the early Christian worship of Jesus, the emergence of Sunday as the day of worship. Yan po sana ang kanyang napresenta. Yan po sana ang kanyang nailatag. And yet, he went on and on doon sa masasabi ko na pasikot-sikot sa Acts chapter 9 as if kailangan daw na letra por letra para doon. Remember, even in some of my past discussions before, ginamit din nila ang ganyang klaseng letra por letra na technique. Pero I will tell you, napaka-absurd niyan. And lastly, I will go to present this bilang pagtatapos dito, okay? What if totoo talaga na si Kristo ay nabuhay na maguli? Paano kung totoo ang mga claims ng mga disipulo niya? Paano kung totoo pala ang claims ni Apostle Paul? Paano kung talagang si Kristo ay nabuhay na muli? Take note na mention yung tungkol sa libingang walang laman. O tapos nabanggit yung tungkol kayo, bakit I still believe in the resurrection? It is because of the facts na present na doon. Hindi lamang ito dahil I believe that Jesus rose from the dead because the Bible says so. Minsan ako nagkaroon ng pagdududa dyan. Minsan ako nagkaroon ng doubt dyan. Minsan ako napaisip, totoo nga ba talaga ito? But as I recognize those facts, doon po napresenta ang katotohanan na kung si Kristo nga ay muling nabuhay, therefore Christianity is true. Yung kanyang katawan, wala roon. Nasaksihan ito ng mga apostles niya na bago yung buhay nila doon. Well, Jesus rose from the dead. That's all I can say. Thank you. Ten minutes to SP, ha? Hello, mic test. Okay, Am I audible po? Okay, itong question, ano lang po ba? Isa lang po ba yung pwede kong tanongin, Yes. Sir Mac? So, may tanong ko po is para po kay Kuya Iwilday. So, Kuya Id, sa naging latag mo, ano yung strongest objection mo against resurrection? Ayun lang, thank you. Ayun, hindi nasasatisfy ng mga nilatag ni Kuya Ruel, no, naglatag siya ng kanyang ebidensya, hindi nasatisfy ang rules of evidence na reliability and relevance. Dagdag mo pa dyan na urong sulong siya, no, sa aming cross-examination. Mapapanood nyo naman yan. Ayun ang sagot ko. Thank you. Thank you. Anybody else? May umakit kanina, ha? Nasa ba yun? Pa-accept naman sila, please. Okay. Sasabihin mo ilang araw? Nagbabag ata, sorry. Go ahead, Tino. Sino tatanong? Jeff muna, go ahead. Ako na ba magtatanong? Ako ba o si Tinker Tang? Go muna, Jeff, go ahead. Eto, gusto ko lang niya yung first pointer niya dun sa about Jesus, kay Sir Roel. Okay. Yung pointer 1 niya rito, yung Jesus was crucified and died. Wala kasi ako narinig na justification dun sa pointer 1 niya. Actually, marami akong hindi narinig na justification. Pero ito na lang, dun sa pointer 1 niya, Jesus was crucified and died. Paki-justify na lang po. Sa akin ba yung tanong? Yes, sir. Okay. Thank you so much. Actually, Jesus died by means of crucifixion. Papasimplihin ko lang dahil yung oras naman. Meron tayong good evidence dyan, especially extra biblical accounts din like Josephus and Tacitus, and also medical evaluation concerning to the fact na talagang itong crucifixion na nangyari kay Christ ay hindi parang yung mga nakikita natin dyan. Meron tayong matatawag na Roman flagellation,
na talagang bubugbugin ka, yung laman talagang lalabas pa nga, sabi nga ni Josephus doon. Second, yung mismong crucifixion na yan, nangyari na yan. And afterwards, yung tinatawag na death blow kung saan isasaksak yung tagiliran doon ng taong nakapako doon. Na siyang nakarecord doon sa mismong gospel accounts. That's all. Thank you. Okay, go ahead, take your time. Okay, tanong ko kay Eddie Boy. Kung hindi nakita ni Pablo, kung hindi nakita ni Pablo si Jesus at narinig lamang niya ito, considered ba si Pablo as eyewitness? Yes or no? Hindi siya considered as eyewitness, considered siya as witness. Ayan, kasi yung pinanggalingan ng premise, nakita niya, sabi niya sa 9:1, 15:8 ng unang Korinto, napakita sa kanya, nakita niya. Ngayon, sinabi ni Kuya Ruel sa chapter 9 daw, nandun daw yun, doon daw nangyari yun. Ang nakita pala niya doon, ilaw. Tapos pagkakita niya ng ilaw, pumikit na siya, nasilaw siya. Diba? After nun, pagmulat ng kanyang mata, wala siyang makita. Kahit sabihin mong may nakita siya, ilaw yun bro. Ang tinatanong ko kanina, yung resurrected body, kung kailan niya nakita gaya ng kanyang claim sa 9:1 at 15:8. Yan ang sagot ko. Okay, thank you. Okay, sino pa ang nasa taas na nagre-request? Meron ba? Yes, go ahead, Aishi. Pag sinabi bang kay Yuel dito, pag sinabi bang eyewitnesses, ibig sabihin sa mata lang, hindi sa senses sa lahat? Ay, opo, hindi sa lahat, Ang unang-unang criteria para maging witness, Witness muna 'to, hindi pa eyewitness. Kailangan naroroon ka, presente ka sa pangyayari, meron kang sapat at tamang pag-iisip o cognition para malaman mo kung ano yung nangyayari, para mailahad mo ito sa iyong salaysay bilang isang testimony. Witness ka nga, di ba? Kasi magtitestimonya ka. At kung nakita mo, ayan, doon na pumapasok yung pagiging eyewitness. Sa nakita, hindi ka diniktahan. Personal mo, first-hand knowledge. Lalong-lalo na kung eyewitness ka. Sabi ni Pablo, eyewitness siya. Napatunayan natin, nabasa natin, hindi naman pala. Next question. Thank you po. Go ahead. Andiyan ba? Okay, wala. Nalaglag ata. Ilo, narinig po kami? Oh, sorry. Hello? Yeah, so, Sir Roel, hello? May tanong ako sa'yo. Hello. Go for it. Okay, so you mentioned na reliable ang story ng empty tomb dahil sa ang mga witness nito ay mga babae. Yes. In relation sa Jewish court rule, right? Pero hindi mo ba alam na ang mga babae ang nag-aanoint ng patay? It makes sense na sila talaga yung makakakita ng empty tomb kung gagawan siya ng kwento. So how come na nag-jump ka na dahil may mga babae na unang eyewitness ng empty tomb, therefore it makes the story of resurrection more reliable? Actually, you have already mentioned na rin yung tungkol dyan sa judicial court noon ng mga Hudyo noong 1st century. Na siyang nagpapatunay noon na yung mga babae noon ay yung witness, yung pagdeklara o pagwitness sa mga babae ay masasabing low class, so to speak. So, it's true na itong mga babae ito, nagtungo sila doon sa libingan para sana i-anoint nila yung bangkay ni Kristo. And yet, they had seen na yung pinaglagakan na libingan, wala nang laman doon. Tapos may angels na nagsabi na wala na yung kanyang bangkay dahil nabuhay siya muli. And then after that, napakita si Kristo kay Mary Magdalene, napakita si Kristo doon sa iba pang mga babae. Therefore, in the case of doon sa mismong reliability nito, Matthew, Mark, Luke, and John already pointed out na ang unang mga eyewitnesses on the resurrection of Christ are women. So, thank you for that.